Pagdiban lahat na po kayo mamaya after ng balitaktakan natin at pag-uusapan po natin ang napakagandang pagnenegosyo pagkatapos po nito, pag-iibigan po ninyo. So yun po, paparating na rin po yung pananghalian natin, di pa tayo magsisimula. May paraaful din na po tayo ulit. So, at may pagnenegosyo. So, ang aming pong babalangkasin po ngayon, umaga is kung paano maipanumbalik ang katabaan ng mga lupa nating sirang-sira na. Pangalawa, may dala kaming binhi. Ito po, hindi po kami magbabahagi pero talagang magtuturo na kami ng pagpili ng magandang binhi. Okay? Pangatlo po, yung tama at timing po na kung ano pong gagamitin nating mga abono. Kasi wala naman pong kasing kumpanya ng abono ang nagtuturo kung kailan at paano gamitin ang abono. Tama o tama? Ay, wala kayong pamimilian. Parehong tama yan. At ang binhi, kahit mga seed companies, hindi nila alam ito, kahit mismo yung gumagawa. Ito pong ituturo namin sa inyo ay galing sa ibang bansa na dinala ko namin dito. Kaya pagtiisan po ninyo natin ang init dahil marami po tayong mapupulot dito. Ang pinag-aralan namin ng 10 taon, ibabahagi namin ng 1 oras. Okay? Ayos. Sige po. Palapakan po natin si Mama Rife. Yan po. Sir, ayan po. Una-una po, good morning sa lahat. Ayan, kumusta po yung biyahe papunta dito? Okay lang. Excited po ba kayo makilala si Alkalizer? Ayan po. So, welcome po dito sa ating launching at saka Motor Information with Zambales Provincial Agriculture Office. Gusto mong makinig kayo about sa technical? Ang tema po ng ating lecture, lecture ito ay Heal the Soil and Let Your Soil Feed Your Plants. So, bago po natin simulan ang ating mga balitaktakan at ito ang lecture, hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Yung atin na, sa inyo naman yan. Okay, asan na si... Ililis po tayo ni Madam Aurea Ligana mula sa Parang Butalan. Ayan. Excited na po ba? Excited na dahil mainit tayo, no? So bago po ang lahat ay ipapakilala ko po muna ang ating mga tagapagsalita. Ang Limaya Agricultural Services po, pinapangunahan po ngayon ni Sir John Gawira, ang ating company presenter. Ayan po, palakpakan po natin. At syempre, ang kanyang mga kasama, hindi ko na isa-isa. Pwede po bang tumayo ang ating mga kasamahan? Ayan po, kasama din po natin ang Provincial Agriculture Office staff. Pinapangunahan po tayo ng ating Senior Agriculturist, Ms. Ana Limonies. At syempre, hindi ko na rin isa-isa. Yung mga staff, pwedeng tumayo na lang. Ayan, si Miss Cheryl, si Miss Bami, si Miss Vida. At ang aming mga future agriculturists, ang ating immersion students from Loklok National High School. Ayan. Pwede po bang tumayo ang bawat kasamang magsasaka na mula sa Botolan? Ayan, palakpakan po natin sila.
Iba. Ayan. Ayan, tama si sir. Ang chairman po nila, ay asa na si chairman? Sabi niya sa akin, nagyaya ko ng marami. Ulang pa, sir. Parang narinig ko kanina mayroong Santa Cruz. Ayan, hello po, madam. Welcome po. Ano pa pong bayan na hindi ko nabanggit? San Felipe po. San Felipe pala. Ayan, dito ba? Ayan po si Miss Lizelle from San Felipe Municipal Agriculture Office. Meron pa po ba tayo hindi na-college? Subic po. Ay, Subic! Andito, wow! Salamat at dahil napakaya na paggaling talaga ni bagong appoint na AA natin si Miss Lucy Victorio. Kilala niyo po ba? Yes, syempre. Ayan, thank you po, no? So, nakilala na natin about ayan, ay, Kabangga. Hello, Kabangga! Welcome po, ayan. Sino pa po? Santa Cruz. Buwan ba ito Botolan? Eastern Botolan po. Ayan. Santa Cruz. Ayan po kasi hindi ko rin in-expect na talagang merong Santa Cruz at saka merong Subic. Kasi Palawig po, in-expect Palawig. ko. Palawig. Palawig meron din. Apo. Ayan si tatay. Ay, dalawa sila. Ayan. Welcome po. Sana po lahat ng matutunan natin dito na may dala natin sa ating pagsasaka. So, mula po sa Provincial Agriculture Office, ang ating Provincial Agriculturist po si Mr. Crisostoboro Rabaca ay pinapabot ang kanyang pasasalamat lalo-lalo na sa Libaya Agricultural Services sa ating kapwa magsasaka sa pagpunta dito no po. Si Sir Chris po kasi may equal important activities sa San Felipe. So, ipagpaumanhin niyo po ang hindi niya pagdalo dito na po. Di ba, dito naman kami mga staff niya. Ayan po, so, ready na po ba tayo para sa ating lecture? Kanina ko pa tinatanong, So, ready na din ba ang ating tagapagsalita? Ready na daw po si Sir John Dumiran. So, tinatawagan ko po dito sa harapan si Sir John Dumiran para ibigay sa atin kung ano nga ba itong alkalizer. Sir. Okay, palakpakan po natin si Ma'am Marife, ang ating MC for today. Ayan. So, ang tema natin ngayong umaga po is Heal the soil and let the soil feed your plants. Sa Tagalog po, gamutin po natin ang lupa natin, ang problema sa lupa, para bahala na ang lupa na magpakain sa ating mga halaman. Okay, so hindi na po ako magpasalamat dahil nakailang ulit na po kaming nagpasalamat. So, simulan ko po ang aking presentasyon. Ngayong umaga, makinig po tayong mabuti sa isang kwento. Pero bago po ako magkwento, uulitin ko po ang tanong, naniniwala na ba kayo na ang pagsasaka ay isang uri ng pagnenegosyo? Yes! Hindi lang po Jollibee, hindi lang po tindahan, supermarket ang isang negosyo, kundi ang pagsasaka na siyang sadyang sanhi ng ating ikinabubuhay sa pang-araw-araw ay isang uri ng negosyo. Pangalawang tanong, kumikita ba ang negosyo natin? Isang sagot lang. Kumikita, hindi? Hindi. So ulitin ko ulit, lahat ng negosyo na dumaraan sa bankruptcy, anong nangyayari? Nagsasara. Kaya wag na kayong magsaka at bilhin na lang natin lahat. Joke lang at paanihin natin. Okay, so ang turo po ngayon ay pababain natin ang gastos na dapat tayo umani. Dahil nung nakaraan at ngayon, napakalaking gastusin, hindi naman po tayo umaani. Lalo't-lalo na at tinamaan tayo ng tinatawag na RTL or yung Rice Tarification Law.
Dahil napakaraming produkto dito na galing ng iba't ibang bansa, napakamurang bigas na hindi kayang tumbasan ng presyo ng palay natin. Halimbawa, ang pumapasok ng mga bigas dito ay nagkakapresyo ng tinatawag nating 15 pesos per kilo. Bigas na yun galing sa ibang bansa. Ikumpara mo sa ating palay na ibinebenta natin ng 20 pesos per kilo. Balanse ba? Hindi. Palay pa lang yun. Kasi ang kanilang ginagawa doon, konti lang ang gastos na umaani sila. Di baling ibenta nila ng mura, pero konti lang naman ang gastos. Sa atin naman, halos di natin mabitaw-bitawan ang mga ani natin dahil gusto nating sumulit sa presyo. Kaya wala pa rin nangyayari sa atin. Kaya ito ng turo ng gobyerno sa totoo lang. Pababain ang gastos na dapat umani. Tayo po ay pinagkalooban ng pamahalaan, lalo na rin ang nasa lokal na sektor ng ating pamahalaan, ng kaperahan, ng mga binhi, ng mga abono, ng mga makinarya. Pero wala pa rin dahil higit sa lahat, tayo pong mga magsasaka ng Zambales ay mga magagaling na magsasaka. Pero nakalimutan ang lupa. Mataba pa ba ang lupa natin o sirang-sira na? Acidic na. Sinong sumira? Farmers. Lalo na po tayo na tiga Zambales are the primary contributors. Bakit nasira ang ating mga lupang sinasaka? Dahil sa pagmamahal natin sa pamamaraan ng mga nakakasulasok na lason na pamamaraan ng pagsasaka. Tama o tama? Tama. Ang dating matabang lupa noon na ating tinatawag natin, tinatamasa natin. Anong nangyari na ngayon? Sirang-sira na. Pero sadyang napakadunong ng may kapal dahil dalawang uri lang ang ginawa niya sa mundo. Isang pangit, isang maganda, isang gabi, isang araw, isang matangkad, isang mababa, ano pa ba? Isang maputi, isang maitim. Yes, isang babae, isang lalaki, at wala nang iba. At higit sa lahat, pag may sinira ang tao, meron din pala siyang inilaan ahead of time para ito ay magiging solusyon. Kaya gusto kong pumalakpak tayo dahil nandito lang solusyon dito sa Zambales na kumbaga natuklasan ng siyensya. Ito po yung tinatawag nating calcium carbonate. Kaya i-search ninyo sa internet ninyo kung ang calcium carbonate nga ba ay nakakagamot lalo na sa problema ninyo ngayon about sa nasira nating mga kalupaan. Okay, ang pangalawang kwento, ang mga produkto natin, lalo na tayong mga taga-Zambales ay kasali sa nakikipagpalitan ng produkto sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Kaya marami nang pumasok dito ng mga produkto galing ng Thailand, Malaysia, Vietnam, Japan, India. Pero ang produkto natin na dapat din natin i-export ay bumabalik sa atin. Kaya ang tawag dyan, tanim mo, kain mo. Dahil may pamantasan sa pakikipagkalakalan ng mga produkto o nakikipagpalit ng produkto. Meron ginagamit na gauge tester or chemical gauge tester. At napagtanto na ang mga ani natin, mga produce natin, na binigas natin ay punong-puno ng lason. Dahil aminin man natin o hindi, simula pa lang ng ating preparasyon, pag-aararo, ano inilalagay natin? Lalo na sa pamatay ng mga damo, bitamina ng lupa at halaman o lason? Pag bago tayo magtanim o pagkatapos magtanim, anong nilalagay? Bitamina ng halaman o lason? So,
pag umani tayo at nagpagilig tayo, nagbalin nga bagas, ano yon? Bigas na vitamina or palakpakan natin ang sarili natin. Bilang magsasaka, alam natin. Dahil sa panahon ngayon, gusto kong intindihin natin, bibihira na ang tumatanda. Pabata ng pabata ang edad ng Pilipino. Dahil lahat ng kinakain natin ay hindi naman purong lason. May halong lason. Iniinom natin ay may halong chemical. Lahat ng mga pinapahid natin sa katawan natin ay gawa sa lahat ng inaamoy natin, lalo na sa bukid. Ano yon? Yan ay unti-unting nanunukot sa ating kalamnan. Unti-unting pumapatay sa ating physical na katawan. Kaya napakarami ngayong mga sakit na hindi mo matanto kung ano yan, hindi nagagamot. At napag-alaman ng siyensya, ito na lahat ang tinamasa natin. Ito na yung reward natin. Higit sa lahat, hindi lang lupa ang sinira natin, kundi ang mismong katawan natin at ang ating mismong environment. At sinong sumira? Ibon or tao? Dahil ang tao ay nasobrahan na sa galing. At alam nyo ba, gusto kong malaman ninyo ang katotohanan. Tayo lang sa Pilipinas ang tapunan ng dumi. Tayo ang shock absorber. Philippines is the dumping site of all chemicals. Tayo yung tigagamit. Tayo yung tigayakap. Ang mga taga-ibang bansa, sila lang yung tigagawa. At alam nyo ba ang kwento ng abono para maintindihan ninyo? Ito yung mga sobrang bala pagkatapos ng digmaan na dapat ito'y itapon sa dagat, pero sadyang magaling ang tao pinagkakitahan. Dahil totoo nga naman, lalo na yung potassium, nitrogen, phosphorus ay gamit na sa bukid. Pero ito po ay isang artificial. Ang hinahanap ng ating mga halaman ay yung natural na dati wala namang mga pataba, abono, kung ano pa man dyan, ay nakakaani ang ating mga ninuno. Pero ngayon, dahil sa tayo'y nakasanayan natin, lahat ng ginawa natin, lahat ng sobra ngayon po ay inaani natin. That is a very alarming situation. Ang daming sinira. Pati bulsang dating hindi butas, ngayon butas na. Pati bulsa natin na dati walang buta ay butas, ay ngayon butas na. Bakit? Kawawa na tayo. Wala nang matukod sa sobrang gastos. Dahil ang lupa natin ngayon, intindihin nyo mga kaibigan, natililing na-addict na sa droga, parang taong na-addict na, nagumon sa droga. Ang lupa natin ay nagumun sa chemical. Our soil now is chemically addicted and chemically contaminated. Wala na tayong magawa. Sirang-sira na, na-addict na. Dahil pag nagtanim ka, pag di mo pinasinghot ng shabu, wala na. Kumbaga, shabu, yung mga chemical nilalagay natin dyan. So ang tao na natiniling sa droga, anong ginagawa? Para magpanumbalik sa kanyang dating kaisipan na maayos, inire-rehab, tama po? Para paglabas niya sa rehabilitation center, manunumbalik ulit ang kanyang katinuang kaisipan. O ngayon naman, ang relasyon ng halaman, ang relasyon ng tao, ang relasyon ng lupa ay isa. Tama o hindi? Saan ba nanggaling ang tao ayon sa Biblia? Sa hangin ba o lupa? Tayo ay galing sa lupa, tayo rin ay babalik sa lupa. Ang lahat ng tumutubo sa lupa, kinakain ng tao. Kaya lahat ng inilalabas ng tao bumabalik sa
lupa. Kaya kung anong kailangan ng tao, halaman at lupa ay iisa. Ibig kong sabihin, tayong mga tao, pag nagtatrabaho ka ng 24 oras, araw-araw, pagkatapos mo sa bukid, pupunta ka pa sa andap-andap, iinom, manigarilyo, tapos konting tulog, ganun na naman. Anong mangyari? Pagod na pagod ka na, madededo tayo niyan. Ganon din ang lupa, pagod na pagod, walang pahinga. Tapos mo pagkaramiran, anong mangyari? Wala. Kaya nakakaalarma ang lahat na dapat nating intindihin. Huwag tayong masyadong manegosyante dahil hindi mo lang kapwang taong Pilipino ang pinapatay mo, kundi ultimong sarili mo. Galing ng presentation ko, ano? Maninermon, ano? O doon na po tayo nagtatapos. Salamat po. Entrada na palang yun. Dahil ang problema ngayon sa lupang sinira natin ay, natameme kayo bigla, hindi po ako nagagalit. Gusto kong antigin ang inyong damdamin. Dahil ang lahat ng problemang ginawa natin ay hindi sa tao napunta, hindi lang po sa kalikasan napunta. Ultimo itong lupa ngayon na ating tinutuntungan na dahilan para tayo mabuhay, sinira natin. Kaya ang programa ng ating pamahalaan ay nagtatag ng tinatawag nating Organic Act 2010 or the RA 10068 or the so-called Organic Program and the Good Agriculture Practice or the GAP. Pero anong nangyari? Wala pa rin. Dahil kahit gustuhin natin na mag-practice ng organiko, wala namang sustainability. Hindi din tayo kayang tulungan. Kaya bumabalik tayo sa patuloy-tuloy ng pagsira sa ating mga kalupaan. Now, that Republic Act was already amended by Senator Zubiri and Senator Villar into PGS, into Participatory Guarantee System. Nang ibig sabihin niyan, lahat tayo ay matutong mag-practice ng natural na pamamaraan ng pagsasaka. Ito na ang programa ngayon ng ating Department of Agriculture National down to the municipal level. Ano yun? It's all about bio-agriculture. Bio meaning life. So anong gamitin natin? Kaya marami na tayong natunggap na ayudang ano yun? Na masyadong negosyo lang naman kasi ang ibang company. Biruin mo isang sachet, sasabihin nila, kayang gamutin ang isang hektarya. Yun yung po yung tinatawag natin biofertilizer. Nakatanggap na po ba tayo ng ayudang biofertilizer? Yung iba meron, yung iba wala. Depende yan, initiative na po ng bawat bayan, lalo na sa agriculture office. So ngayon po, kaya ko po ikinukwento lahat ito ng Panginoon ay sadyang napakatulong higit sa lahat. Dahil lahat ng sinira natin, meron na palang inilaan noon pa man. At ito'y natuklasan na ng siyensya. Dahil palakpakan din naman natin ang Limaya dahil siya lang ang nagtataglay ng produktong ito. Branded na alkalizer. Papalakpak po dahil nandito na po. Ang alkalizer po ay galing po sa dagat ang mga sangkap. Ano po yan? Ito po ay mga ito yung mga extracted nutrients from the ocean like algae, skeletal, shells, debris, corals, at meron siyang galing sa 3 bansa na mga ingredients pa. Okay? Galing din sa dagat pero walang mamina dito sa Pilipinas. So, ang brand niya is alkalizer. Ang content niya po is calcium at calcium carbonate. Okay? Ito. Sige, ibigay na yan. Para... palakpakan po natin ang ating provincial agriculturist. Dumating na po siya. Good morning, sir. Sir, patuloy lang po ako.
Sige po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon mamaya na magsalita. Siguro Ma'am Lani, i-recognize po natin ang ating provincial agriculturist. Kung pwede na po siyang magbigay ng message o mamaya, Sir, PA. Mamaya po. Okay. So ano pong gamit nitong dinala naming produkto? Ito na po yung solusyon sa mga lupa nating sirang-sira. Ano pong palatandaan sa ating mga lupang nasira? Unang-una sa lahat, tikal-tikal, halos di na matunaw, kinakalawang, maligat, sabi sa Mindoro, yung pag magpuling ka ng punla, halos maputol lahat, maiiwan ang mga ugat, matigas. So, hindi na natin maaanihan ng maayos. So, ano ang gamot? Itong alkalizer. So, gusto po namin ipakita, pwede lumapit yung iba, at gusto namin ipaliwanag sa inyo kung ano po ang nangyayari sa inyo sa pamamagitan ng table demo. Madaling maintindihan ang pagsasaka pag maintindihan ninyo ito. Okay. Halika sir. May dala kaming mga tubig na nakagalay sa bottled water. May binhi, may itlog, may suka, may asin. Kakaiba. At iyon po ang aming produkto, ang alkalizer. Dahil may ibig sabihin ang lahat na ito, lalo na itong halaman. Okay? So, sir, dito ka. Buksan mo yung itlog. Asan na? May dala kaming itlog para maintindihan po ninyo. May dala din kaming halaman. Sir, dito ka. Itaas mo sa palad mo. Pakita mo yan. Hindi yung itlog, sir. Ito buhatin muna. Bagong-bago lang kasi nilayasan ng girlfriend niya. Mabuti sana kung dyan lang sa kabilang bayan lumipat, ang layo-layo. Sinundan si Digong. Yung magkapit-bahay sila ng bansa, yung asawa niya, umalis na. Sir, sige na. Tampo ka na. Ay, ninenervyos. Ito po ang ibig sabihin nito, isang hektarya ng tubigan ninyo o isang kahon. Naintindihan po niya? Ito yung halaman niyo. Yung itlog, alam niyo ba pag dinigdik natin ang itlog, anong meron sa kanya? Calcium, yes. Ito rin yung nandun sa sako. O ilagay lahat natin dito. Dahil itong itlog, it represents all the nutrients na nasa lupa ninyo. Ano bang kailangan ng lupa at halaman at tao? Iisa lang. Hindi lang abono na NPK. Plants need 16 essential elements. Ano mga yun? Kailangan niya ng oxygen. Kailangan niya ng hydrogen, zinc, iron, boron, copper, magnesium, manganese, calcium carbonate, potassium, nitrogen, phosphorus. Lahat yan para magiging masigla paglaki, parang bata na kung ipinakain mo lang NPK, ang pinakain mo lang kape, lugaw at asukal, ano yung bata paglaki? Malnourished. Kaya pag-aani natin ay yes. Gusto nyo bang properly nourished? Ganito po yan. Ang lupa natin na huli kong binalangkas kanina ay depleted. Tulog ang mga sustansya dahil barado. Kaya makita ninyo pag nagtanim ka, tulog ang mga sustansya. Pero pag nag-abono ka, bumulas. Pero anong kinain? 3 sustansya lang. Asan yung iba? Wala. Kasi ganito po, yung halaman mo, itong mesa, kung ito yung taltalon mo, hanggang sa ibabaw lang gumagamay ang mga ugat. Nandun po sa ilalim yung sustansya. May barado na. Nagkaroon na ng lack of soil. May pagbabara na sa lupa. Parang taong pasmado. Kaya hindi nagsasalubong ang mga sustansya at ugat ng halaman. Tama po, hindi? O ngayon, anong gagawin natin sa matikas na ito? Ito yung problema ang susolusyonan natin. Tunawin natin ito para ang mga ugat makapanood po hanggang sa ilalim para makain na niya ang kompletong sustansya na matagal na niyang
pinagigiliwan. Palakpakan naman po. Naintindihan nyo na po kung anong nangyari sa lupa natin ngayon po. Hindi dyan po nagtatapos. Eko, ilipat natin sa isa. May dala na naman kaming suka para maintindihan. Yan. Ilagay mo dito. Ako ang nanginginig sa iyo eh. Sama na. Suka ito. Vinegar. Ngayon po, inilagay ko ulit sa isang bottled water. Ang ibig sabihin, ito na yung lupa natin na ito. Kaya umaasim. Ano yung sanhi ng pagkaasim? Yung mga chemical na ilagay ninyo. Ano ba yung nagpapaasim sa suka? Chemical. Lahat ng alak, soft drink, subukan nyo. Ganito ang mangyayari. So, ito na po, gagamutin na po natin yung maasim sa lupa. Doon ka kumuha sa nakasako, baka peke yan. Bilis. Yan. Ala, tinakot mo na lang sana. Wala. One. Gagamutin na natin ang paglagay tumpok-tumpok lang sa bukid ha. Pwede yung wet type, yung palayan, pwedeng dry type, garden, or mais, or ano pa man. Ay! Talaga namang ninenervyos talaga si kumpare ko. Meron na ba kayong nasumpungan na suka pag iniluto, or ito ba itinabi, or inano natin ng ilang taon? Bumubula ba ng ganito? Bakit bumula? Yes, ang tinatawag dyan is nagre-react yung asim kay calcium, chemical reaction. Ngayon, dito sa isang tubig ulit, pakita natin kung mag-react na ba yung bukid natin. Ngayon lang kayo makakita ng bukid na bubula-bula. Ngayon, tikman nyo yung mga produkto nyo kung gusto nyo. Dahil ito ay punong-puno ng mineral. Alam nyo ba ang calcium carbonate or alkalizer, ang mga pharmaceutical companies ay bumibili sa atin, ito yung ginagawa nilang finished product na calcium pills. Ito yung calcium pills na ginagamit, pinapainom, pinapakain sa mga manok at mga baboy o ano pa man para hindi siya mamilay. Kaya pwede ko rin siyang tikman. Hindi nakakamatay dahil pang-fish pan pa rin siya, pangpatubo ng phytoplankton. Pero hindi ko sinabing kainin nyo ito. Kung gusto rin ninyong lalakas ang buto-buto nyo, doon na lang kayo sa butika pumunta. Wala po kaming lisensya niyang pang-agriculture lang. Pinakita ko lang sa inyo na hindi siya nakakamatay. At gusto ko rin ipakita sa inyo, ang sukang ito na pagkasim-asim ay titikman ko rin mamaya. Tikman din ninyo kung ano po yung... Huwag po kayo matakot. Nandun na po sa labas yung 10 ambulansya, May magtatakbo sa atin kung may babagsak. Okay. Ito na ang pinakamaganda sa lahat. Alkinasar, kunin mo ito. As per my instruction, tubig. Nilagay po namin itong tanim mo. Magtanim ka na. Naglagay po kami ng alkalizer sa inyong tubigan, taltalon or garden or ano pa man yan. Ito na po yun, bumula, na-rehab na siya, di po ba? Dahil ang alkalizer, sinabi ko sa inyong pang-rehab ng lupang maasim. Okay, ngayon, tingnan natin ang mangyari sa itlog na tulog ngayon. Yung mga sustansya na tulog kung anong mangyari para maintindihan ninyo ngayon ang mangyayari. Ayan, doon ka sa gitna, sir. Huwag masyado para makita, dahan-dahan naman. Anong nangyari sa itlog? Anong ibig sabihin yan? Ganito po yan ang ibig sabihin. Dahil, pag inilagay mo kasi sa lupa at nag-react ng ganyan, habang sinusuyod mo, yung matigas na iyan, natutunaw, nababasag na, at unti-unti nang nanunuot ang ugat sa kailaliman ng lupa para magsalubong sila ng mga natulog na ginising na sustansya. Palakpakan naman para yun ang magbibigay sa atin ng magandang ani at magbabawas ng gastusin. Dahil naglalagay lang tayo ng mga chemical dahil wala nang makain.
Ibig sabihin, dextrose ang ipinapakain natin dahil walang nagluluto ng bigas, kanin at mga karne, gulay na kinakain na ipinapasok sa bunganga, papasok sa tiyan. Kaya ang abono, dinedextrose ka na lang para may pang-supplemental ka lang. Tama? O, naintindihan na ninyo? Because calcium carbonate is the king of all nutrients. Calcium carbonate is the tracker of all nutrients. Tigagising, tigahatid. Uy, manganese, boron, iron, zinc, gising na kayo. Yung macro and micronutrients, gising na kayo. At magtatanim na si Sir para may makain yung mga halaman niya para bubulas ang kanyang halaman at magbibigay ng mapipintog at maraming mga binutin at ani. Naintindihan nyo na? Okay, tayo ulit, Sir. Kamu lang po, wala naman si Mrs. mo. Para maintindihan natin, si calcium, ito yung F ay ito yung ban. Itong si itlog, yung mga sustansya ng lupa, tayong mga tao. Ito namang halaman, yung pupuntahan natin sa Maynila. Hindi tayo makapunta sa Maynila pag naglalakad lang tayo matagal. Kaya kailangan sumakay tayo ng van, ihatid tayo doon sa pupuntahan natin. Ito yung pupuntahan natin, tayo yung tao, ito si alkalizer, siya yung maghahatid sa atin. Naintindihan na ninyo kung anong nangyayari sa lupa, halaman natin, at mga sustansyang sinira ninyo? Sabay ganun eh. So, ibig sabihin, nasa programa na tayo ngayon sa Soil Rehabilitation Program. I-rehab natin ang mga lupa nating sirang-sira dahil pag di mo ginawa ito, kahit na anong gawin mo, kahit gaano karaming kaperahan mo, hindi ka aani. Kahit anong tulong mo. Kahit kompleto ka ng makinarya, abono, binhi, or matulong tayo, wala pa rin pag hindi mo gamutin ang tinutuntungan ng ating tanim sa ating mga kalupaan. Okay? Next. Anong benepisyo nito pag nilagay natin? Mabilis ang trabaho dahil pag binasag mo, basta may tubig, tumpok-tumpok, kahit nakapikit ka lang, sinuyog mo ng pahalang, dinispunti mo, sino Ilocano tayo? Kahit di mo natablahin, idispunti mo lang kusang, babalik ang putik, wala ng lupa, wala ng tubig, puro putik. Kumbaga, hindi makamenos ka ng money, time, and effort. Pero, pagod at oras. Okay? Ngayon, punta naman tayo ngayon sa ating mga punla. Alam nyo ho ba ang kahalagahan ng ugat sa ating mga halaman? Kunyari ito may palay or anumang halaman. Alam nyo ba ang ugat ng mga halaman natin ay may kanya-kanyang trabaho? Meron tayong primary root, secondary roots, tertiary roots. Yung primary root, yun yung mahaba. Yung secondary roots, siya yung nakarapang na medyo malalaki. At ang pinaka-importante, the tertiary roots, yung maliliit na tumutubo sa secondary roots, na siyang nagsisilbing bunganga ng ating mga halaman. Pag ikaw nagbunot, pinapak mo at lahat-lahat sirang-sira, ano pa ang kakain? Meron? Wala. Kailangan, kung nakita nyo yung pinapanood namin, kailangan stress-free. Pag binunot mo, mahahaba, puting-puti. Paglipat tanim mo, hindi mo masisilayan na mamamatay ang iyong lipat tanim or ti Ilocano, dejay raip mo. Yung germination ng seeds mo, tuloy-tuloy lang. Ayos? Okay. So, saan pa ulit kumakain ang ating mga halaman? Ugat at ano pa? Saan pa kumakain ang mga halaman? Dahon. Lahat ng parte ng halaman kumakain. Lalo na sa dahon. Ang ibig sabihin ng mga bungangang iyan, stomates or stomata.
na araw-araw bumubuka na nag-aantay ng ipapakain ninyo. Anong ipapakain? Ang inilalagay natin sa lupa na kapilapsisilbing pagkain ng ating mga halaman sa ugat ay yung mga granular fertilizers or yung mga built-in na sustansya doon, mga abono, organic. Pero kung yun ang ilalagay mo sa dahon, hindi niya makain. Ang kailangan niya is liquid fertilizer. Tama. Sino ba yung nagsabi ng foliar? Yan. Foliars is considered as liquid fertilizer in form. So, ilang uri ang fertilizer? Isang granular at isang liquid. Pag pinakain mo ng dahon, pinakain mo ng ugat, walang dahilan na hindi ka aani basta magandang panahon. Higit sa lahat, lalong-lalo na pag naikondisyon ang lupa, maganda ang timing ng abono mo at binhi, magandang panahon, magaling kang farmer, walang dahilan na hindi ka aani. Ngayon, ano ba ang ibibigay nito, lalo na sa uhay natin? Pag buhay na buhay ang lahat ng ugat mo, noong sirang-sira ang ugat, gitna hanggang dulo lang ang may laman, gitna hanggang sa batok, pag umani ka ng 100, tuwang-tuwa ka na. Pero ngayon, dahil lahat is mapipintot, magkakalaman lahat, magmula dito sa dulo hanggang sa batok, dodoble bang ani mo or higit sa kalahati or liliit? Tingnan nyo, alam nyo na ang dahilan bakit ang ibang lugar umaani ng inbreed 150, 140, 160. Ang hybrid umaani ng kulang-kulang 300, more than 200. Dahil alam nila kung ano ang relasyon sa lupa at halaman. Ngayon, naintindihan na rin ninyo, may pag-asa na ba? Aani tayo? Pero Lalo na't may gamot na sa problema natin? Wala rin silbi pag hindi natin yakapin or intindihin at subukan. Okay. Next. Mamaya ma'am, dahil ang market ilalapit namin hanggang sa kalooban ng barangay. Palakpakan po natin. Okay, mamaya i-announce ko po kung paano po ang, hindi po networking ito, pero ibig ko sabihin kung paano magiging accessibility. Okay, so hindi po kami magbibigay sa agri-supply, diretso sa farmers, para makagaan sa ating mga gastusin. Because our mission and vision, ang pangalan ng company natin is Limaya Agricultural Services. We are not more on profiting, but we are more on servicing the Filipino farmers. Dahil ang negosyo, kung tinangkilik ninyo, nandyan lang naman sa likuran. Servisyo muna tayo, bago negosyo. Yes? Okay. Okay, ito pong in-explain ko is sa lahat ng uri ng halaman na tumutubo sa lupa. Okay, mamaya po. Okay, thank you very much sir. Na-answer ko na kayo. Para tuloy-tuloy, ibulsan nyo muna ang mga inyong katanungan at meron tayong Q&A portion mamaya. Lahat ng katanungan nyo, pwede kong at kaya-kaya lang natin bigyan ng solusyon yan. Huwag lang problema sa mga asawa. Hindi ko kaya yan. Okay? Okay. Ito na. Gusto rin ninyong pag nakondisyon ang lupa? Gusto rin ninyong maging magandang binhi? Okay. Ang ituturo namin ngayon, yung farmer's practice, yung makaluma, at ang ituturo namin ngayon, yung makabago. Okay. Okay. Ito na po yung farmer's practice. Yung makalumang pamamaraan. Ito na po. Sige sir, lagay mo na. Damihan mo para mas maganda. Okay. Tabi muna natin to. Yan muna ang sakit na sir. Para
para makita nilang mabuti. O, ito na po. Hybrid, inbreed, pwede na po pag nakondisyon na ang lupa, makinig po kayo. Pag nakondisyon ng lupa dahil nakasara na ba yung mga gate? Kasi mahal ang talent fee ko. Mamaya, tig 1,000 ang kubra ko nito. Joke lang. Sige po, hindi lang po may libreng merienda at pagkain, kundi yung kaalaman na malalaman natin ngayon. Okay? So, ano na tayo? Mamimili na tayo ng magandang binhi. So, ito po ay hybrid. Nakita nyo na po? Hybrid po SL. Pero kahit hybrid, marami pa rin lumutang. Ang lumutang, ibig sabihin, itatapon na natin. At ang alam natin noon at ngayon, yung lumubog is magandang binhi na. Itapon mo na, sir. Dahan-dahan para hindi mihalo. Ngayon, pag ganun mo, diretso lang para sasama na kagad. Sige, sir, diretso mo. Sir, diretso mo. Yan. Huwag mong ibalik. Mahilig ka ng balik-balik. Oops. Sir, joke lang Okay. Okay, saglit, sir, saglit. Apurado ka naman masyado. May tubig ka bang extra dyan? Dagdagan mo ulit para piling-pili. Sige. Sige, para piling-pili. Huwag kang mag-apura. Patapos na tayo. Simple lang naman Kasi mamaya, pagkatapos ito, bibigyan namin kayo ng pagkakataong magtanong at aming i-announce kung paano makuha ang mga produkto. Sige. Dahil ipoposisyon lahat namin ito sa kalooban ng barangay. Okay, sir, marami pa. Tapon ulit. Sige, para siguradong diretso lang, kung kasing balik ng balik. Sige lang. Oops, okay na. Okay. Ito na po yung napakagandang binhi sa inyo, para sa inyo na inyong pinapasibol. Tama pa? Yes. Dahil may kondisyon ng lupa, mapilit ang magandang binhi. Ngayon, meron pang pangalawang proseso. Ito pong nalagyan namin ng alkalizer ngayon, siya rin pong ilalagay namin dito. Pangalawang pagsasala. Yan. Yung mga batikang magsasaka ng Zambales, bumarinig nga po kayo sa harapan at atin pong susuriin itong pangalawang pagsasala. Napakarami ulit lumutang. Bakit kaya? Pwede pong lumapit kayo, ma'am? Sir, kuha po kayo ng sample, sir. Sige po, wag po kayo mahiya. Lapit po kayo. Kumuha po kayo sa ibabaw at suriin ninyo, buksan ninyo yung mga lumutang ulit. Lapit po kayo. Sige po. Sige. Tingnan po ninyong mabuti. Tikman. Piliin po ninyo, sir. May mga laman nga ko yan. May mga laman. Lumubog na po lahat dyan kanina, pero pinaangat ulit. Sige, sir, medyo magbilisan ng kalaw. Sige po, mamili po kayo dyan. Bakit kaya lumutang sila ulit? Okay na, sir Ray, para diretso na, para makinig na sila. Sir, may laman po. Yung iba, may laman ulit. Ganito po. May laman pa na? Yes. Lumubog kanina, may laman. Nung nilagyan ng alkalizer, lumutang. Bakit kaya? Iyan po kung ganyan ang mga binhin ninyo, lalo na sa inbreed, sirain na ninyo. Bakit? Tumutubo po yan. Pero hindi magbibigay ng magandang bunga, bansutin, naglilipat ng sakit. Dahil ang mga binhi na iyan ay mga sirang binhi, mga deformed seeds. May mga tama, biyak, basag, immature. Naintindihan na ninyo ang binhi? Huwag kayong nagsasayang, huwag niyong sayangin ang binhi kung iyan din lang naman ang sisira sa ani mo.
Maano kung piliin mo ng maayos, itapon mo na dahil sira nga. Huwag mo nang pakinabangan, ipilit, tutubo nga naman. Pero pagdating ng aniyan, anong sasabihin mo? Puro reklamo dahil hindi ka umani. O, palakpakan natin ang nalaman natin sa binhi. Okay. Next. Pag nakondisyon ang lupa sa pamamagitan ng alkalizer, nakapili ka na ng magandang binhi. Ngayon, yung tamang paggamit naman ng pag-apo ng mga abono. Gusto niya? Oh. Ano pa yung inilalagay ninyong mga abono pag mga batang halaman pa lang or basal? Pwedeng malaman? Ay, 14. Pag nagpapabunga na tayo, ano pa, bulaklak na or yung nagbubuntis, dahil ang halaman nauunang nagbubuntis bago maglihi. Ang tao maglihi muna bago magbuntis. Ano pong nilalagay natin? Pag ito'y pabuntis? Urea, 1620, 1414, samut-sari. Sa bagay, naintindihan natin, ang mga farmer is scientist. Kaso yan lang, nasa-scientist. Okay. Dapat aralin natin mabuti na ang mga batang halaman, ito, magsulat kayo. O, diba? Ang batang halaman, kailangan niya more on pampabulas. Alam niyo ang pampabulas? Ilocano, pampalangto at pampaugat. Yun lang ang kailangan ng batang halaman. So, anong mga abono ang para sa ugat? Ano? Anong analysis? Phosphorus ang para sa ugat. Ang nitrogen, ang trabaho nito is pampayabong, pampabulas. Ang K is para sa potassium, para sa bulaklak at pampapintog ng bunga. Ulitin ko, ang batang halaman, basal man or bata pa yung halaman mo, kailangan niya is more on nitrogen and phosphorus. Dahil pag naglagay ka ng triple 14 ngayon, ang inilagay mo lang doble 14. Dahil hindi pa niya kailangan ang pampabulaklak. Huwag mong pwersahin pamulaklakin ang batang halaman. Ay patulong, staff? Yes. O ngayon, ulitin ko, anong kailangan ng halaman na bata pa? Nitrogen and phosphorus? O maghanap kayo ng abonong may nitrogen at phosphorus? Meron. 1620. Wala kaming produktong ganun pero tinuturo lang namin. Anong kailangan ng halaman pag may edad na? Pag ito ay nagbubuntisan or yung flowering stage? More on potassium. At ano pa ang supplement nito? Sir, ipahiga mo na lang muna. Isandal mo lang doon, At mahangin nga. Patalikod para hindi masira yung screen. No, sa stage. Sige, tuloy. Oh my God. Baka ma-injure yung natin. Sir, wag na ka mag-ayos sa harap. Doon, sir, dalhin mo na doon. Kaya mo na yan, sir. Spring ka na. Diyan sa gilid. Sir, sa gilid ka para hindi ikaw ang tinitignan. Doon, there, side. Tuloy na, sir. Tuloy na. Kadto ka sa kwa. Tuloy na, yan. Okay. Abono natin is potassium pag nagbuntisan na ang halaman or the flowering stage. So, ano ang katulungan bukod sa mga abono? Kailangan din natin magpakain ng mag-spray tayo ng abonong liquid ng foliar. Ayos! Ganito. So, pag alam na natin yung methods ng abono at
maganda ng binhi, nakakondisyon ang lupa, magandang panahon, walang dahilan na hindi tayo aani. Farming is very simple. Pero kahit maganda naman ang binhi mo, maganda naman ang timing ng abono mo, at meron kang pang-spray na foliar, kung hindi mo naman i-kondisyon ang lupa mo, wala pa rin. Eh kahit naman pagsasali ka naman ng marathon, takbo ka ng takbo, di ka naman kumakain, di wala pa rin. Okay. At higit sa lahat, ang alkalizer, nag-iisa lang ito sa buong Pilipinas. At ang gumawa lang nito at nakatuklas ay ang Limaya Agricultural Services. Tayo lang ang may-ari ng produktong yan. Ayos? Okay. Ngayon po, ginawa ko ng shortcut. Sir, anong oras na yung pagkain natin? Pwede na, mag-alas 11 na? Mag-tricycle na lang kayo? Okay, so habang inaantay natin yung pagkain, bago siguro bigyan natin ng pagkakataon ang ating Provincial Agriculturist Officer na magbigay ng mensahe, bigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong. Pero bago kayo magtanong, I will announce ahead of time na ang produkto, pagkatapos kong magsalita at ma-close, mag-usap-usap muna tayong lahat kung paano namin iposisyon ang ating produkto dahil may kaakibat na pagkakitahan ito sa inyong lahat. Yan. Gagamit na nga kayo, may pagkakitahan pa kayo. Sige po. Marami po tayong naintindihan or kaunti? Marami. Ngayon lang ninyo narinig yan o dati na? Ngayon lang talaga. Dahil lahat ng narinig ninyo, binaliktad ko lahat. Para doon siguro tayo ani. Pero lahat ba ng napakinggan nyo ay totoo? Yes, totoo. Ngayon, mauna munang magtanong ang mga nandito, mga kababaihan. Si Sir, magtanong na po kayo dahil pagkatapos nito, tanggalin natin yung ugali natin na pagtapos na, ayaw nyo magtanong, pag pauwi kayo, saka kayo nagtatanungan. Anong isasagot ninyo? Pareho nyo di alam. At ito po yung tanggalin natin. Kung bakit di tayo nakakausap, yung motto natin sa English, to see is to believe. Ilocano, Jakpati, Jakkita, nandun na sa Amerika ang iyong katunggali, nandito ka pa rin sa Iba, Zambales. Huli na sa larangan ng siyensya. Dahil hindi naman ito isang turo, ito ay isang aral. I-search ninyo, matagal na ninyong hinahanap ito at highly recommended noon pa. Ang mga unang gumamit nito is mga taga-ibang bansa, ngayon nandito na. Matagal nyong hinahanap at nandito na. Kung kailan nandito na, ang motto natin, tingnan ko muna yung kasama ko. Kung okay, pag hindi, saka lang ako gagamit. Wala na yun. Sirang-sira ka na. Yes, ma'am. Ilalagay, alkalizer. Okay, thank you very much. Okay. Okay, ang tinanong ni ma'am kung ilan at kung paano gamitin. Ang ating packing, yung maliit na yan, small but terrible. 50 kilos yan. Ang paggamit dyan is tumpok-tumpok lang. Kahit nakapikit ka, ginagamit ito sa land preparation para ma-incorporate, maibatil-batil, may halo-halo, ma-aerotomator. Pag nakalimutan mo, pwede mo siyang i-side dress pag tumubo na. Pag nakalimutan mo, pwede siyang i-top dress sa kahit anong uri ng halaman na tumutubo sa lupa. At ilang bags? 10 bags ang ilagay minsanan, iyan ang reseta. 2 taon o 4 na anihan mong mapapakinabangan. At higit sa inikokondisyon ng lupa, sa unang paglagay
Pagkalagay mo pa lang, nagbabawas ka na ng padalawa-dalawa bawat preparasyon hanggat magiging konti na lang ang abono mo, mga isa o dalawa na lang ang maintaining. Ngayon, ako ang magtatanong, dahil marami kayong pera, ano ang gusto nyo? 10 abono ngayon? After 5 years, 20? After a couple of 5 years, 30, 50, 100 bucks. After 30 or 50 years from now, gusto pa ba ng mga anak at apo na natin ang magsakan yan? Ayaw na. Ang kailangan nga, sabi ko, ang lahat ng sakit dapat gamutin para wala ng maintenance na marami. Iyan ang pagsasaka. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, magkano naman po ang isang sako at hanggang kailan siya dapat gamitin? Okay? Ang paggamit niyan, magkwenta tayo ng taon. Anong taon ngayon? 2025. Pag naggamit tayo ngayon ng 10, gagamit ka ulit after 2027. Minsanan na lang. Ang alkalizer is libre pag bumili kayo. Oy, paano yun? Bumili ako pero paano naging libre? Yes! Ito yung kapalit ng mga tatanggalin mong abono. Yung ginagastos mo sa abono, dito mo ibili. Dahil 10 bags divided by 4 croppings or 2 years. Ilang bags per cropping? Mahigit 2 bags lang. At yung tatanggalin mong kada tanim ng 2 abono, siya yung katumbas ng bawat cropping, kaya libre. May ginastos tayo? Wala. Dahil alam ko ang farmer, hindi iniisip ang benepisyo, kundi yung add-on expenses. Dahil ang benefits, ulitin ko, madali ang trabaho, pera, pagod at oras, na irerehab ang lupa, nagkakaroon ka ng seeding rate, maganda ang pagpuling, at higit sa lahat, very resistant ng insekto ito at mga kuhol. Makikita ninyo ang kuhol nandun lang pero hindi binabagan siya ang ating mga tanim na palay o ano paman. Kaya ina-advise namin, nakita nyo yung mga punla doon, yung hybrid, 14 days, pinabubunot na namin. At naintindihan namin bakit nyo pinapatanda dahil sa kuhol. Tama o hindi? Pero with the presence of alkalizer, lahat ng malambot, matitigas lahat yan. Si ma'am naman, iba naman ang iniisip eh. Yung halaman, iba na naman ang iniisip nyo. Kasi nga, ang synthetic base na halaman, lambutin, gustong-gusto ng mga kuhol at insekto. Pero pag calcium base, makunat at titigas ang mga tangkay. Sa karamihan ng mga gumagamit, very resistant, halos din na sila nag-spray ng pangkuhol. At pag insekto, sa sobrang pananalita, mabubungihan lahat ang insekto dito sa Zambales. Lilipat lahat ng Pangasinan. Hindi naman. Dapat maintindihan natin ang mga insekto. Ang gustong-gustong sipsipin ng mga insekto, ulitin ko, yung mga lambutin, lalo na pag yung nabuhay sa abono. Pero pag buhay sa calcium, matikas ang mga halaman mo, maresistensya, insect repellent. So, ang ibig kong sabihin doon is, ang mga insekto, kung talagang cancer, doon ka lang mag-spray. At dapat marunong tayong manuri ng insekto. Meron kasing magnanakaw na kaibigan at may magnanakaw na kalaban. Ang ibig kong sabihin, ang insekto, hindi lahat parehong insekto. Merong mga kaibigang insekto na siyang pumapatay, kumakalaban sa masasamang insekto. Baka mamaya, yung lahat ng mabuting insekto doon nalilipat-lipat, pinatay mo lahat. Wala ka ng sundalo na pamatay panlaban sa masasamang insekto. Naintindihan niyo? Okay.
Sir, nasagot ko po ba? Okay. Yes, ma'am. Ang isang sako niyan, ang SRP. Yan. SRP, 1,005 Yan. per bag. O, 15,000 yun ha. 50 kilo, sir. Pero, napakaraming benepisyo. O, ngayon, pero ang kabayanan nyo dahil yung mga bawat sektor, yung mga kooperatiba na nandito, i-open din namin sa mga financiers na nandito, mga organization na nandito, pero sa trader, hindi po kami magbibigay. Ilalapit lahat namin sa inyo. 1,005, sinabi ko ng benepisyo, napakarami. Kung, what is 15,000? Katumbas lang yan ng 10 sako. Kung yung 50 kabans or 60, 70, 80 kabans mo naman, ay aani ka ng mahigit pa sa sobra sa kalahati, sobrang sulit mo. Yes, ma'am. Ay, sinagot ko na. Sino po yung nagtataas ng Yes, ma'am. 10 bags minsanan. 1 hektarya. Ulitin ko, ang ilalagay po natin para hindi na po kayo nagtatanungan, 10 bags sa 1 hektarya. Okay, huwag yung ilagay is 5 lang. Kung gusto nyo 5, kalahating hektarya lang. At ulitin ko, hindi po yan abono, activator yan. Tigagising ng mga sustansyang tulog. Okay, ang tanong ni ma'am, sir, bigyan kita ng pagkakataon. Ang tanong ni ma'am, pag naglagay ka daw ba ng alkalizer, hindi ka na mag-abono, ang pagtanggal ng bisyo ng lupa is gradual, unti-unti ang pagbawas. Ibig kong sabihin, maglagay ka pa rin, pero pabawas ang abono mo. O, ulitin ko, makinig kayo. Ang relasyon ng halaman, tao at lupa isa. Pag gutom ang halaman, dapat alam mo. Huwag kang pagkain ng halaman mo kahit busog pa dahil magtatabal lang yan, maglalampaw. Magandang dahon pero walang magandang bunga. Mahalin ninyo ang halaman dahil pag may calcium, hindi mapierde. Yellowish green. Matataba ang puno, tirik ang dahon, pero ang labas yan, puro bunga. Ang synthetic base, greenish, parang payatin ang gipi. Pag may calcium, maraming gipi. At ang synthetic base, hindi magbigay ng magandang bunga. Mapunta lahat kasi sa mga dahon. Kaya nagtatabal. Yes, sir. Sir, good morning. Ang ibig sabihin sa 1 hektarya, 10 ang ilalagay. Ngayon, sa susunod na taon, wala na po, hindi na po maglalagay. Hanggang 4 na taon. Yan na. Tapos, unti-unti magbabawas na ng fertilizer. Salamat po. Salamat, sir. Yun po kasi ang programa talaga. Okay? Sino pa po? Yes, sir. Tinatanong ko lang, sir, kung hindi ba mauubos ang lupa kung marami ng alkalizer lang may lagay? Ma-overdose yung halimbawa. Sino ba? Sir, luwapit ka nga, ilapit mo nga sa tigasalita. Sir! Ayan pala eh. Sir, may partner pala dyan. Ang tinatanong ko lang po, kasi baka for how many years? 4 years kamo bago mag-apply o ano? Hindi sir, 4 croppings. For cropping. So, Dalawang taon. halimbawa, medyo nararamdaman na hindi pa umipikto yung alkalizer. Minsan gusto talaga makapag-ani na marami. Hindi ba mauubos yung lupa o sobrang naman sa alkaline? Okay sir, maganda, maraming salamat. Sir, yung tanong mo kasi, parang hindi mo pa nararamdaman kaagad. Ang epekto nito sir, kasi mararamdaman mo na kaagad ito. Mga itong mararamdaman mo. Yung mawawala yung kalawang, malamig, madulas, magiging porous, yung matutunaw yung mga matitigas na lupa, maghalo ang lupa at tubig. Alam mo ang epekto, sir? Agad-agad pagkalagay mo ng alkalizer. Ensigida. Yan. Mas mabilis pa sa abono. Yes, sir. Dito pa. Kunin mo na lang, June, at ikaw tutulong. Tapos doon, okay, sir.
Sir, dahil po ito ay alkalizer at kinukondisyon ng lupa, ano naman po ang magiging epekto sa mga kalamang damo? Okay. Napakaganda yung tanong ni Sir. Meron po itong decaying factor. Okay. Ang ibig ko sabihin, lahat ng mga damunan na doon, madaling mabulok. Mas mauunang lumaki lahat ng halaman, yung mga palay natin o kahit anong halaman bago may tutubong damo. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ako hipokrito na halos wala nang tutubong damo. Pero it prevents yung mabilis na pag-usad na pagtubo ng damo. Kasi maano muna siya, madidikay muna siya bago magkaroon ulit ng pagsibol. Yan po. Yes, sir. Saglit, sir. June, makinig ka muna. Pakinggan mo muna ako, June. Tingnan mo yung mga nagtataas ng kamay at iyon yung lapitan mo, okay? Okay. Sige, ma'am. Good morning. Paano po ang paglalagay ng alkali? Before preparation of the land or Okay. Sige, ma'am. Ang paglagay po ng alkali, sir, bago ka pa man din magtraktura, pwede mo na siyang ilagay. Or bago ka magsuyod, pwede mo na siyang ilagay. Or pag nakalimutan mo, pwede mo siyang iside dress at itap dress. Wala siyang burning effect. Any stage, pwede pong ilagay. Huwag lang ilagay na hindi mo ihalo dahil pag nandyan ang tubig, ililipat sa kabila. Naintindihan mo na, ma'am? Para hindi po siya maano. Okay, yung next questioner po. Paano yung dry seeding, hindi siya pwede? Okay, sir. Sa Pangasinan, karamihan dry seeding. Pwede, sir. Dry and wet soil, pwede lang. Dahil ang pinag-usapan naman dito, hindi yung tubig, yung acidity. Dahil lalo na sa maisan, sa dry, napaka-asim yan, sobra. Lalo na sa gulayan. Matakaw ng abono. Salamat din po, sir. Hello, magandang tanghali po, sir. Hi, sir. Paano po, sir, sa amin sa pong ito po, buhangin po? Sir, ganito. Palagay ko, hindi ka magtatanim pagbuhangin. Sandy soil lang siguro. May buhang-buhangin. Ang texture niya siguro, sandy soil. Ayos? Ganito, makinig po kayo. Tatanim nga naman sila, kahit buhangin. Clay soil, sandy soil, or anumang sandy loam, or anumang uri ng lupa. Pwede lahat. At bentahe dito ang mga lupang mabuhangin dahil madaling mawala ang tubig. Ang alkalizer is may water holding capacity. Palakpakan natin. Napakaganda po yan, hindi agad-agad na iigahan. Dahil yung mga mata-mata ng lupa natin na dating walang alkalizer, doon yung lusutan ng tubig. Pero kung napanood niyo kanina, napapurify yung tubig, yung lupa, nagiging parang bubble gum, nare-retain niya ang tubig. Ano, sir? Tama ba? Next! Sir June, sabi ko, tingnan mo yung mga kamay, hindi mo makita, nakasalamin ka kasi. Tanggalin mo para makita mo yung nagtataas ng kamay. Nakita mo na po. Sir, kami mga magsasaka, sanay po kami sa mga ganyang takalanan. So, ang ibig sabihin po sana, ang tanong lang, pwede ba utangin? Okay, sir. Naintindihan ko po yan. Ito naman, sir. Sir, thank you very much. Hindi po kami lending company. Ang bibili lang po siguro ang makagamit. Yung uutang, makiamot na lang sa bibili. Sir, pwede po ninyong mabili ito sa kuha. Ay, utangin siguro pag membro kayo ng isang kooperatiba or isang asosasyon. Si sir naman, di na mabiro, nagtampo yata. Yes, sir, pag yung organization mo as president, pwede pong maki-engage ng business. President, pwede naman siguro makipag-transact ang organization mo as president for business purposes. Okay, sir? Ayos.
Yes, sir. Sir, kung sabi nyo kanina, 2 taon bago magsabi ulit. Paano po sa amin, katulad doon sa barangay namin, 3 bisis kami nagtatanim sa loob ng 1 taon. Bali 2 taon. 2 taon din po, sir. 2 taon na lang po ang pag-usapan natin. 2 taon. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat din po, sir. Sige po, tanong po kayo at habang inaantay lang pa natin pagkain para hindi tayo maboring. Doon yun. Sige, ma'am. Pwede pakitawag si Ray kung asan na yung pagkain? Ang question ko po, dahil nabanggit niyo po yung PGS kanina, yun po bang alkalizer is considered as organic? It's more than an organic. Ang organic, kinokompose ng tao. Ang alkalizer is naturally acquired and naturally processed. Galing sa dagat. It's more than an organic one. Thank you. Yes. Yes, sir. Ay dahil dito sa amin sa Palawi, hindi na uso yung wala nang kalabaw eh. Ngayon, ang nauso ngayon dyan, yung sabot tanim, yung parang ilalagay yung mag-uarahin, katapos yung ng traktor. Yes, sir. Ano naman ang magandang gawin doon? Ilagay na muna yung... Alkalizer po muna bago natin isabog. Ganun lang. Parang nagpupula lang tayo. Pagkatapos, bago siya tumuna, dahil bata pa siya. Ang ginagamit kasi nung una, kasi yung turo-turo lang yan eh. Yung asin, sabi lang, ang tawagan yung yan. Pero sa nanig ko ngayon pala, yung yung kanina, yung ano ba yun? Alkalizer. Hindi, maliban sa alkalizer, yung abonong kwan, 1620. Yes po. Yung pala maganda kasi doon sa... Yes po. Sa mga batang halaman, 1620. Paano yung yung asin, yung ano yan? Ay, sir, kasi ganito po. Sulfate. Ang asin po kasi wala po kaming produktong asin at ang mga companies wala rin produktong asin. Yung sulfate ba? Asin sabi nila. Sulfate. Sulfate. Oh. 2100. Ang ibig sabihin nun, sir, pag 2100, 21 ang nitrogen niya, 0 ang phosphorus, 0 ang potassium. Pag 14, ang ibig sabihin nun, 14 ang nitrogen, 14 ang phosphorus, 14 ang nitrogen, ay ang potassium. Pag 4600, wala lahat, 46 ang nitrogen. Pag 1620, 0, 16 nitrogen, 20 phosphorus, walang potassium. Yun pang mga ibig sabihin ng abono. Pagkatapos pagkamalaki na siya, yung manguna, Aha. displihan ng ano yan. Foliar. Tapos mag-abono ng potassium, 0016. 0016. 60. 0016. Oo. Yung 14. Hindi ba pampagpunga yan? Ano po yan, sir? Ito pa, makinig pa kayo mabuti. Hindi ko sinasabing huwag gamitin ng 14, urea, sulfate, or ano pa man. Panglahok lang yan. Dahil pag puro urea, nagtatabal o naglalampaw ang halaman kasi puro yabong, walang potassium, wala din siyang ugat. Yes, sir. Ay, bakit, sir? Ngayon lang po ninyo nalaman? Hindi, kasi ang alam namin dito sa amin, pagkakuan, parang gaya-gaya lang. Yun nga po. Kaya ko nga po binabasag ang farmer's practice. Kasi nga, hindi idinadaan sa masusing pag-aaral yung kaalaman natin kung minsan. Dahil kahit ang isang farmer tinuturuan, matigas sa ulo, yung gusto lang ang gusto. Yun po, kaya para pagdating ng anihan, nagre-reklamo, hindi umaani. Sige po. Okay. So bago po tayo magtapos, ipagpatuloy natin mamaya at parating na yung pagkain natin. Okay na? Parating na? Bibigyan ako na po, ibabalik ko po ang mic kay Madam Marife para i-announce niya ang susunod pong magsasalita for an inspirational message. Ma'am Marife.
At mamaya ipagpatuloy natin. Magpaiwan muna ulit kayo saglit mamaya at pag-usapan natin ang pagnenegosyo at mangunguha kami ng mga booking. Yung kukuha ng booking ngayon, bibigyan namin ng special discount. Napakalaki. At bukod doon, may raffle din po tayo. Okay, ma'am? Ito na po. Ayan, muli po palakpakan natin si Sir Jan. Marami po ba tayong natutunan? Ayan, nakumbinsi ba tayong mamili nito? Yes, sir, may nag-yes na dito. Ayan po, di ba po sabi ko kanina, may lakad ang ating provincial agriculturist. Po ba? Pero dahil mahal na mahal niya magsasaka ng Zambales, ayan, pumunta po siya dito at nagmadali mula sa kanya importanteng pinuntahan kanina, sir. Sa ngayon po, tinatawagan ko ang ating napakasipag na provincial agriculturist, Sir Crisostomo Labacan, Sir Cristo. Palakpakan po natin. Hello. Hello. Hi! Buhay na buhay kayo kasi napakagaling ng inyong speaker. Palakpakan po natin si Sir Jan. Very energetic. Parang hindi ko kaya yun ah. Kaya? Kaya ba? Kaya. Sige po. Bago ako magsimula, gusto ko pong pasalamatan yung company natin. Yung, ano na nga ba yun? Limaya. Na nagkaroon ng ganitong pagkatataon para tayo ay mabigyan ng informations, ano? Nilo-launch nila yung kanilang product and sabi ko nga, mas mainam naman na magbigay sila ng ganitong informations para malaman natin, ano? At ang gagaling ninyo, natutuwa ako sa likod, ang daming nagtatanong, di ba? Kasi mas mainam na po yung marunong magtanong. Huwag tayong mahiya magtanong pag may mga ganitong forums. Ano po. So, gusto ko rin pasalamatan. Nandito din ang ating General Manager. Kaya pala Limaya yung si Ma'am pala, galing doon yung L. Lailani. Ma'am, Manager, thank you so much po. At syempre sa lahat po ng staff nila. Yung mga kasama po natin sa LGUs, pakitayo ngayon mga taga-LGU po na nandirito. Nandiyan kanina si Municipal Agriculturist ng iba, si Sir Joey. Thank you, Sir Joey. Pero nakita po kanina, marami. May taga Santa Cruz, may taga Iba, may taga Butolan, San Narciso, San Felipe. Yung gwapo na yun, taga San Felipe. Na dumayo pa dito, dahil ito po ay isang pagkatataon natin na maibigay sa inyo yung teknolohiya. No? So, timing po dahil padating na naman yung wet cropping season natin at pinag-uusapan po ano ba yung kalagayan na ng lupa natin ngayon. So, ano na po ba yung kalagayan ng soil natin ngayon? Ang Bureau of Soil and Water Management po ay gumagawa din kami ng proyekto para po balansehin yung lupa natin. Dahil ayon po sa ating survey, sa ating pag-aaral, sa ating observation po sa lupa natin, ay masyado ng acidic po yung soil natin. So, kinakailangan pong, kumbaga sa drug addict, meron ba dito? Dapat pong ma-rehab, di ba ba? So, dapat kinakailangan gamutin na natin yung lupa natin. Dahil ayaw pong mangyari ng ating provincial government, ng ating lalawigan, ay yung lupa natin, pagdating ng panahon, ay wala nang pakinabang. So gusto nyo po ba yun? Yung mga apo natin, wala nang mapapakinabangan sa lupa natin? Siyempre, ayaw natin. At gumagawa po ng paraan ng gobyerno para mapanatili po na mataba at mapaproduktibo yung lupa na tinatamnan natin. Alam niyo po, ang probinsya naman natin ay isang agrikultural na lalawigan, kaya kinakailangan po pagyamanin natin ang ating resource na yan. Ano po, isa po yan sa napakalaking industry natin sa lalawigan, yung pagsasaka. Ano po, kaya nga po, sa pamagitan ng mga ganitong gawain po, sana po makapatuloy na makipagtulungan tayo.
makipagtulungan tayo kasi lahat po ng ito ay hindi natin magagawa nang wala pong collaboration sa mga pribadong kumpanya. So sana po makita din natin yon na yung mga abono na ginagamit natin ay hindi naman po gobyerno ang gumagawa. Yung mga binhi na tinatanim natin ay hindi naman din po purong gobyerno ang gumagawa. Yan po ay mga collaborations natin sa mga pribadong companies. Kaya lang ang hamon ko po sa company nila, sana po ay mabigyan din tayo ng pagkatataon na ma-showcase itong product nila sa munisipyo natin. Diba? Kasi sabi ko nga, kung maganda ang produkto ng isang kumpanya, kahit po kami sa municipal at saka sa provincial agriculture office ay tutulong pa kami sa kampanya niya. Kasi isa po yung adhikain natin. Makakita tayo ng solusyon kung paano natin mapataas ang ani natin. Diba? Yun din naman yung layunin kung bakit nagtatanim tayo at nagbibigay tayo ng investment dyan sa mga crops na tinatanim natin. Dahil siyempre, pag nangarap kayo na nagtanim na walang ani, ay huwag na kayong magtanim. Diba? Laging nangangarap tayo na sana malaki ang ani ko at sana malaki ang kita, natural. Di po ba? Kasi at the end, ang tinitingnan natin dito, dapat kikita tayo. So, yun yung pangunahing layunin natin. And of course, gusto kong pasalamatan yung mga kasamahan natin sa Provincial Agriculture Office. Nandiyan po yung rice coordinator natin, yung mga LGUs natin na nanguna din po sa gawain natin para po mabigyan ulit tayo ng ganitong informations. Nakakatuwa yung ganitong activity, lalo na po kung lahat ng mga participants ay mapagtanong, ano po, kasi yun po yung paraan lamang, no? Paraan para tayo ay matuto. Lahat po ng mga participants natin na nandito, mukhang parang may raffle ata kayo. Kasi parang may binigay na stab di ba? Pero bagamat kahit wala kayong makuhang raffle, yung informations po na napulot natin ngayong araw na to ay napakalaking bagay po. Ano po? Kaya kami po sa provincial government, sa pangunguna po ng ating mahal na Governor Junip Dane at syempre po sa lahat ng leaders po ng lalawigan natin, na magagaling na mga leaders natin, ay nagtutulong-tulong po para lalo pong paunlarin ang agrikultura at pangisdaan sa lalawigan natin. So gusto kong magyabang, ano po, kasi nga po, nung mga panahon, nung mga dating panahon, alam niyo po, ang budget lang po ng Provincial Agriculture Office, nakukuha lamang po namin sa pag-implement ng mga programa, 300,000. Pinakamalaki na po yung 500,000 na budget namin. Pero ngayon po, simula na nandyan si Governor Ebdani, milyon na po ang pinag-uusapan ng budget ng Provincial Agriculture Office. Di po ba? Isang palatandaan po yan na ang pagmamahal ng ating mga leaders sa mga magsasaka at mangingisda ay lagi nandyan po. So, lagi po namin sinasabi na dapat marunong tayong kumatok para tayo ay pagbubuksan. Kasi kung hindi kayo kumakatok, ay syempre hindi kayo patutuloyin, di ba? Pero ang importante doon, kayo ay pagbubuksan. Malalaman namin ano pa ba yung kulang, ano pa ba yung dapat gawin para itong adhikain natin na mapayabong ang ating agrikultura, mapataas yung ani natin, ay magagawa po. Hindi lamang ng probinsya, kundi sa tulong po ng mga national government natin. Ano po? So sana po patuloy yung pagsuporta natin sa lahat po ng mga programa na ay binibigay ng gobyerno, mapa-munisipyo pa man yan, mapa-probinsya at mapa-national. Kasi po ang adhikain natin, pari-parehas ng adhikain po ng gobyerno ay para po magkaroon tayo ng masaganang ani at makamit natin yung masaganang o mataas na kita. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po at sana po sa muli makikita-kita tayo sa ganitong mga activities. Thank you po. Ayan, thank you po so much. Ayan po, at
Siyempre po, dahil dito ginanap sa iba ang ating orientation, andito rin po ang ating masipag na municipal agriculturist. Ayan, andito po si Sir Joey Albior. At hinihingan po natin siya ng isang mensahe. Halika na dito, sir. Palakpakan po natin si Sir Joey Albior. Maraming salamat, Madam Maripe. Hindi ko po alam na lumipat na po pala kayo sa Limnaya. Ayan po. So good morning po sa lahat, lalong-lalo na po sa pamunan po ng Limnaya, kay manager, at saka po kay Mr. and Mrs. Cristobal. Ayan po, so sila po yung nag-invite po sa amin, ano po, sa mga farmers po namin sa IBA. Pwede po ba tumayo yung mga taga-IBA? IBA. So maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo. Ano po, alam po namin na kayo po ay busy. So maraming salamat po. Dahil ito pong activities po natin ay para naman po sa inyo. Ano po, so nakita naman po natin yung paliwanag po ng representative from Limnaya. Napakalaking tulong po ito para sa ating pong mga magsasaka. Lalong-lalo na po yung ating pong mga farmers from Santa Barbara. Medyo napapansin po namin na malaki na po yung area po natin na mayroon pong zinc deficiency. So based on sa paliwanag po nila kanina, malaking tulong po itong produkto po nila po sa atin. Pero siguro po, isa po sa request po namin, mas maganda po siguro kung magkaroon po tayo ng demonstration ano po, para makita po talaga nila yung kaibahan po ng produkto po natin. So sabi nga po ninyo kanina, ang mga farmers po natin is to see is to believe. So maniniwala po sila pag nakita po talaga nila na maganda po yung produkto po na gagamitin po nila. Pangalawa, ang aming pong mahal na mayor, isa po sa trust po niya ngayon sa bayan po ng ibang pong organic farming, ano po, from conventional farming, gusto po niya na unti-unti pong may balik sa organic farming ang ating pong mga magsasaka. Kasi katulad po ngayon, isa sa mga problema po natin, yung pong mga produkto po natin na nakakain po natin, isa po yan sa cause ng maraming sakit na nararanasan po natin. Kaya gusto po niya na unti-unting may balik sa natural farming yung pong ating yung pong ating pagsasaka. Kaya may mga programa po siya ngayon na yung pong marami po tayong mga poultry dito po sa iba, gusto po niya gumawa po tayo ng mga biochar po para ma-incorporate po natin sa ating pong mga lupa. So kung maisama rin po natin itong napakagandang produkto, at least mas lalong mapapaganda po natin yung ating pong mga ani. So katawan po natin ang Provincial Agriculture Office, ay nandiyan po si Sir Chris Rabaca na po, ang ating pong napakasipag na Provincial Agriculturist. Dati pong boss yan si Sir Chris, ayan po. Kaya lang po naghiwalay lamang po kami. Ayan. So nandito rin po yung mga kasamaan po namin from Santa Cruz, si Nanay, alam po, palagi namin nakakasama noon nung nasa organic pa po yung mga program. So sa inyo pong lahat, ito pong mga programang ito ay para po sa inyo na po. So sana magtulong-tulungan po natin dahil ang ating pong pamahalaan ay wala naman pong gusto kundi may angat po yung buhay po ng mga magsasaka po natin. Mapataas yung ating ani, mapababa yung ating mga gasto. So sigurado po, mas magandang buhay po yung may kikibay po sa atin. So maraming salamat po sa Limnaya sa pagbibigay po ng informasyon. So nasa sa inyo po ngayon kung paano po natin tangkilikin po yung pong produkto base po doon sa ipinakita po nilang advantage po nito para sa atin bilang isang mga farmers. So maraming salamat po at paalala na lang po sa lahat po ng mga farmers po ng Barangay Santa Barbara, event registration po natin 1 PM to 5 para po makakuha po tayo ng libreng binhi from RCEP program at mas mapaaga po na dumating yung mga binhi po natin. So magkita-kita po tayo sa Barangay Bangkaling. Maraming salamat po. Ayan, thank you Sir Joey. Ayan, malapit na nga pong lumipat sa Limnaya. Part-time job.
Ayan po, si Nanay Big din po ang nagpadala ng logo sa atin habang hinihintay daw natin yung ating pananghalian. Wala pa lang po. Pa? Hindi po, meron pa po, syempre, bongga ang ating alkalizer. Ang Limnaya Agricultural Services. So, may mga katanungan pa po ba? Wala na, busy lang sa Ayan po, so ibabalik ko po ang mikropono kay Sir Jan. Napakaganda po ng product ninyo. Yung po, ang magandang tanong po sana, yung sabi niyo po kanina, tsak kita, tsak pati. Kung po pwede lang po sana na yung 1.5, kung pwede lang babaan naman sana siya kasi umpisa pa lang kami, malaki po na nakagad maduho na. Yes. Kaya katulad nga ng kapwa magsasaka na yung takalanan daw puhunan niya, magdadalawang isip niya, magtatatlong isip bago siya bibili. Yes, sir. Okay. Bago pa man din i-request ni Sir, bago ko sagutin pero kailangan muna thank you very much sa Sir P.A. Chris and Sir Mau Joey sa napakagandang mensahe po ninyo. Ngayon yung tanong naman ni Sir at ni Press kanina, okay, ito nga po yung sinasabi naming magandang balita kasi gusto muna naming subukan ninyo. Kasi pag alam naman namin nagustuhan nyo ito, hanapin ninyo. Sir, yung request mo is granted. Yung 1.5 promotional as per sa attendance na nandito muna ngayon. Lahat, 1,000 lang muna yan. At aside from that, ganito po. Aside from that, ang pledge namin sa Provincial Agriculture Office, sa lahat ng municipal agriculture officers in different towns, mag-allocate din kami ng mga demo sites para magiging techno-demo farm na centralized in per town. So, i-connect namin ito sa ating municipal agriculturist at MAPSI na tutunghayan ng mga different associations. At ngayon, bilang kayo naman na nandito bilang konsuelo, magbibigay din po kami, mabilisan lang ito. Akin ang attendance, wala nang bunutan. As per sa number na lang ng mga staff ninyo, hawak nyo, mabilisan ito. Magbibigay kami ng worth 75,000 products, 50 bags ang bubunutin namin ngayon. Swerte, ang natamaan ay maswerte. Okay? Ma'am, pick your number. Sige na. At isulat. Bilugan mo na lang, ma'am. Bilisan mong bilugan. Ako mamimili ng number. Walang tinginan. Ma'am, ang number ba niyan? Dire-diretso ba? Dire-diretso ba? Or 1111 sabi niya? Dito. Hindi ko titignan, ha? Hindi. By number. Pangalan ba nakalagay sa kanila? Number. Number? Ganito ka magpasa ako Number, yung, ma'am, halika na. Assistance nga. Pa-assist ako dito. May number yung pupul May number yung staff. Number 1. Sige. Makinig kayo ng gumawa ng staff. Anong ibibigay niyong staff? Number? How can we determine kung pare-pareho din lang naman pala ang number? Hindi man palang diretso? Stop ka na lang. Lahat na lang bigyan. Ano lang punot? Pila na lang, pila. Kasama mo na senior, Pilahan ka na. Sige. Ayusin nyo muna yung number dyan at tuloy mo na naman. Bilisan nyo. 1, 2, diretso. Para walang kwan. Yes, tama. Tawagin na wag yung pangalan. Pwede
pakinggan nyo ako para sa instruction kasi, please lang. Yung attendance ng, di ba, ano yung unang attendance kanina at ano yung pangalawang attendance? Excuse lang po konting disturbance lang po. Yung una, attendance overall, yung pangalawang attendance at attendance ng may association. Yung huling attendance, yung biling kayo. Yung biling ka. Okay, habang inaantay, pwedeng magtanong pa ulit. Sige na, mga 3 questions siguro. Okay na yan, pati pagkain natin. Lani, pakitawag mo nga GM si Juan, si Ray, kung asan na rin siya. Sige po, magtanong nga po muna ulit kayo. Okay na yung 1,000. Yes ma'am, sige po. Agriculture, si Pegi pa mo sermon, sermon kami na magpamitin kami Okay. Pwede po siya kahit may standing crop, 2 taon pa rin ang epekto niya, hindi mawawala yun doon. Ilagay mo naman para mapakinabangan mo. Dahil lahat po ng gumamit, yung may mga sakit, nilalagyan namin ng control yan nung hindi nalalagyan na pag-iiwanan. Sige pa po. Yes sir. Sir, kung sinabi mo may decaying agent, itong kwan na ito, pagkatapos ng anim mo, pwede na bang isabog ito at parang pag nagpago ka Exactly sir, yes. Yes ma'am? Yung lupa namin na ginamitan na ng organic fertilizer. Hindi na namin nilalagyan ng hindi po siya masisira kasi kapatid po ito at pinsan ni alkalizer. Mas mabilis lang ang reaksyon kaysa sa organic. Kasi hindi na kami naglalagay na. Yes, napakaganda po yung programa po ng yung nanay. Okay? Yes. Sino pa po gusto magtanong? Sige. Sige po. Bago namin lagyan ng kuwan, naglagay muna kami ng pampatay ng damo. Pwede ba yun? Pagkatapos yung mga pinipili kasi kung aliwala, pagkatapos yung pagdating na tamo nila, mamalakas mabilis pa silang tumulong. Kaya ano pa yung naglalagay mga pinagkuhan? Pandamo. Pwede lang din po. Pwede lang din. Yes, pwede lang din po. Okay, sige tanong po. Mga 2 buwan na pwede na tayo magpunod. Magsusan, konting bilis. Ilapit mo, sir. Wala po siyang expiration. Lifetime. Paano po daw order niyang ano? Madali lang po ang order. Dito po ngayon, pwede na kayong mag-book pagkatapos po dito sa harapan. Magpa-booking kami at bukod doon, lahat ng presidente, usa yung lahat sa pagdosyo at lahat ng mga produkto sa mas mabilis para may pagkakitahan ang organisasyon ninyo. Okay? Pero na pwede dito. Hindi mo na get the bookings here. Hindi lang, kung meron na, balang po ninyo pag-ikapinan ninyo. Hindi kami nangunguha ng pera, ayaw ninyo, scam po yun. Takbuhan po ninyo pag may nagta ng pera na lang kikita. Yes. Halimbawa sir, nakabili na kami. Ngayon kami taga Santa Cruz. Yan ba ay free delivery? Okay, huwag kang mag-alala sir, sa Santa Cruz, nandoon na. Bawat bayan-bayan may produkto at hindi lang bawat bayan-bayan may produkto. Bawat barangay mayroong produkto sa pamamagitan ng mga asosasyon. Kaya hindi na kayo pupunta ng bayan-bayan. Kahit madaling araw, hating gabi, gisingin mo lang si Presidente, okay na. Sige. Sige pa po. Andyan na pala yung pagkain. Okay na yung attendance.